Sa iba pang balita, balik bansa na si Pangulong Aquino matapos ang working at state visits sa Amerika at Canada. Sa kanyang pagdating sa bansa, ipinagmalaki ng Pangulo ang mabunga at makabuluhang mga pulong na ginanap at dinaluhan niya sa dalawang bansa. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasama si Julius Tisamburon. Tagumpay ang naging 5-day working at state visit ni Pangulong Aquino sa Estados Unidos at Canada. Sa kanyang pagbabalik bansa, ibinida ng Pangulo ang mas malakas na pagkikipag-ugnayan at pagkakalan sa Chicago at Canada. Halimbawa na ang pagpapahayag ng interes ng ilan sa mga mamumuhunan sa ilalim ng Public-Private Partnership Program, partikular na sa larangan ng infrastruktura at information technology. Ano naman po ninyo, talagang malapit sa atin ang dalawang bansang ito. Kaya nga po, sinulit natin ang bawat sandali sa ating biyahe upang higit pang mapaigting ang ugnayan at pakikipagtulungan sa kanila at makapagatid ng mas maraming oportunidad para sa mga kababayan natin Pilipino. Asahan nating dadami pa ang mamumuhunan sa Pilipinas galing Canada bilang host economy APEC. Makakatulong po ito sa prioridad nating pagsulong ng mas masignang ugnayan ng SME sa Asia-Pasipiko. Bukod sa pagpapalago ng komersyo at ekonomiya, katuwang din natin ang Canada sa pagpapaigting ng seguridad at paglaban sa krimen at terorismo. Si Prime Minister Harper na po ang nagsabi, handa ang kanyang pamahalaan makiambag sa pagsasanay sa larangan ng seguridad, partikular na sa ating port security. Ani ng Pangulo, ilang insurance company din ang nagpahayag ng kahandaang magbigay ng agricultural insurance sa mga magsasaka tuwing may bagyo. Gayon din ang pagpapalawak ng agricultural industry sa ating bansa sa pamamagitan ng pagtatanim ng blueberry at cranberry. Hindi ito wishful thinking, talagang balak na nilang magawa ito sa loob ng 1.5 taon. Natanong ko po tuloy sa kanila kung nakatanim o nakakatanim na tayo ng strawberry sa mga probinsya tulad ng Bukidnon, Quezon at Baguio, kakayanin din kaya magtanim doon itong blueberries at cranberries. Mahina pong mapag-aralan pa ito, pero sabi po nila ay pareho lang ang kakailanganin. Masaya ding nakisalamuha ang Pangulo sa Filipino community sa Chicago at Canada. Dito tiniyak ng punong suportang ipinaaabot ng gobyerno sa mga Pilipinong manggagawa abroad. Kaya nga po, ganoon na lang din ang pasasalamat natin sa mga kababayan natin sa ibayong dagat na sa iba't ibang larangan ay talaga namang itinataas ang ating bantila. Isa po ito sa mga dahilan ng pagbisita at pakikipagkamustahan natin sa Filipino community sa Chicago, Toronto at Vancouver. Kung nando nga po kayo sa bawat venue, mararamdaman ninyo ang sigla at enerhiya ng ating mga kababayan. Malayo man sa bansa, batid nila ang pagbabagong sama-sama na nating natatamasa. Kasabay nito, ipinaramdam naman nila ang kanilang suporta na handaang makiambag pa, lalo sa ating agenda ng reforma. Sa kabila nito, inihayag din natin sa ating mga boss, hindi pa tayo kontento sa mga nakakamit natin ngayon. Tuloy ang pagkayod ng inyong gobyerno, tuloy ang pagpapalawak ng oportunidad sa pag-asenso sa ating bansa, pati na ang paghahanda sa kinabukasan. Nang sa gayon, hindi na maging sapilitan kanino man ang pangingibang bayan. Samantala, binigyan din ng Pangulo na kahit siya ay nasa ibang bansa ay masusin itong minomonitor ang lagay ng Bagyong Dodong at pag-aalboroto ng Bulkang Bulusan. Bagaman alam natin inaasikaso ng mga ahensya, mga kababayan natin, di po tayo magiging kampante. Bago tayo makapagpahinga itong araw na ito, humihingi tayo ng direktang updates at binabantayan ang sitwasyon. Patunay ito na kinikilala na sa ibayong dagat ang mga hakbang at reformang ipinapatupad ng gobyerno sa ating bansa tungo sa kaayusan, kaunlaran at pagtahak nito sa tuwid na daan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Tisamburon.